Oh, Eksakto, 100,000,000 Jenny. Oo. Kailangan na natin gamitin to ngayon. Tama ka. Hindi mo to pwedeng gamitin sa Mr. Choco Robot. Hindi mo kailangan sabihin. Paano? Anong gagawin natin ngayon? hindi na pinag-iisipan yan. Ha? Ano ka mo? Ang una natin gagawin ay bumili ng catalog ng Southern Peace. Ang Southern Peace ang pinakamakapangyarihang subasta dito sa York, New City. Kapag bumili ka ng catalog, yun na rin ang magagamit natin para makapasok. Nagkakahalaga yun ng 12 milyon. Ang subastahan ay magaganap mula ika-6 hanggang ika-10. Hindi mo malalaman kung ano susubasta kung wala kang catalog. Ganun pala. Ano ba kayo? Dapat alam nyo na yun bago kayo pumasok dito eh. Maligayang pagdating. Nandito kami para bumili ng catalog. Mabuti naman po kung ganon. Pumasok muna kayo. Paano niyo po ba babayaran ng catalog? Gagamit kami ng bank account. Sa kanya? Heto na pong inyong katalog. Ang lahat ng bagay na isusubasta ay nakasulat sa librong yan. Ang kapal naman. Sa loob ng katalog na ito ay may makikita kayong card. Magagamit niyo ito para makapasok. Maaari kayong pumasok kahit kailan gamit ang card na ito. Hanggang 4 ang pwede niyong isama sa subastahan. Kaya lang, isang tao lang ang maaaring sumali sa tawaran, maging pribado man o isang grupo. Kaninong pangalan po ang aking irirehistro? Ang pangalan ay Gonfrix! Grid Island. Nakita ko na! Aha! Kung ganun, ito pala. Grid Island. 8.9 billion ang halaga. Ang kailangan na lang natin ay gumawa ng pera. Kasama yung diamante, ang pera natin dito ay 70 milyon. Yun na lang ang gagastusin natin sa lahat ng gagawin natin. Gagawin din natin ang license card niya si Leorio. Tumigil ka. Huh? Sandali, ano yung gon? Mister, hindi ba ito eh? Kung gusto mo yan, isulat mo ang presyong kaya mong ibayad. Ha? Sandali, turista ka ba? Ito ang price tag market. Kung meron kang gustong bilhin, isusulat mo ang presyong kaya mo para makapag-bid. Kung gusto mo yan, isulat mo ang presyo. Kung wala nang ibang mag-bid, ibibenta ko sa'yo. Teka. Ang bunyal na yun. Leorio, magaling ka naman bola, hindi ba? Ba't hindi mo kausapin yung kalbo? Pwedeng kayamanan yan. Sigurado ko, tunay itong punyal. Teka, ano bang nangyayari dito? Ang punyal na gawa ni Ben. Si Benny Doron, isa sa pinakamalupit na kriminal sa buong mundo, mga 100 taon na nakalipas. Tanging masigasig na kolektor lang ang nakakalam tungkol dito. Kung ganun, hindi lang 300 gene ang halaga niyan. 5 milyon ang pinakamababang presyo. Sigurado ka? Huwag nyo sabihin hindi nyo alam yun. Bakit naman? Ibang naramdaman ko nung sulyapan ko yan eh. Kaya nung umupo ako, pinagmasdan ko mabuti gamit ang kakayahan ng Gyo. Unti-unti ako nakakita ng aurang lumalabas sa kanya. Ha? Anong giyo? Isa sa kakayahan ng Nen. Sa madaling salita, pagmamasdan mong mabuti ang isang bagay. Alam ko na, meron nga pala talaga tayong paraan. Ano? Siguradong makakagawa na tayo ngayon ng malaking pera. Naalala mo ba yung sinabi ni Ginoong Wing? Kahit sa ang larangan, ang isang mahusay na tao ay magagamit ang kapangyarihan ng Nen kahit hindi na sinasadya. Kung makakakita tayo ng bagay na merong lumalabas sa malakas na aura gaya nito, siguradong kasama na tayo sa mga taong sinasabi niya. Sa ganong paraan, makakahanap tayo ng hindi pa nadidiscovering obra kahit hindi na natin pag-aralan. Pwede na rin nating dali sa subastahan para lumaki na lumaki ang presyo. Tatawagin natin yung ang misyong malaking pera gamit ang kapangyarihan ng Nen! Mukhang hindi na namin kakailanganin isang napakahalagang impormasyon. Okay, babalik muna ako sa hotel para matingnan kung may laman ang message site. Sige, maghahanap na lang muna kami dito ng na mabibili namin. Ayos! Simulan ang operasyon! Tayo na! Dapat yung matutunan ang paggamit ng giyo. Paging mapagmasid ang giyo, mapagmasid ang giyo, mapagmasid. Ayun! Ayos, ito! Kahit ano talagang tingin ang gawin ko, mukha siyang walang kwentang paso. Pero umaapaw naman ang kanyang aura. Ha? May nauna na sa akin. Sabi ni Kilua, i-multiply ko daw ng 2.5 ang presyo para mapasa amin. Teka, 1,750? Oops! Bahala na.
okay to. Ang 3 sa 4 na bagay na nakuha natin, naglalabas ng aura. Pero yung paso ay prenesyo ng taong nagngangalang Zepile. Yung taong yun, mataas talaga siya magpresyo sa mga bagay na napipili niya. Dahil sa kanya, nasasayang ang ating pera. Dahil nakuha na natin to, gusto ko malaman kung magkano natin may bebenta. Sige. Oo, ang lahat ng ito ay mainam mga bata. Halimbawa, ito ay tunay na lagda ng isang mahusay na artist. Ang kanyang lagda pa lamang ay 150,000 geni na. Totoo din ng isang ito mga bata. Maganda pa ang kanyang kondisyon. Wala pang galos ang kanyang mga parte. Ang halaga ay 300,000. Pero ang estatwang ito, hindi mapipresyohan ng malaki. Pero nakita ko kanina, meron ding lumalabas na aura. Una, ang edad ng estatwa at ng kahon ay hindi pareho. Magaspang ang mga ukit at walang pangalan ng gumawa. Pagbibigyan ko na kayo, 1,500. Pero iyon ang presyo kung estatwa lang. Ha? Ang kahoy ang magpapamahal sa estatwang ito. Meron akong kilala na babayarin to sa halagang 100,000 dahil sa kahoy. Talaga? Pero may iaalok ako sa inyong dalawa. Kung papayag kayo na ibenta sa akin yung 3 ng 420,000, bibilin ko ang kahoy ng 80,000. Ah? Sa palagay ko'y wala na magbibigay sa inyo ng ganito kagandang presyo. Pag-iisipan ko muna. Sige, bahala kayo. Habang kayo ay nag-iisip, uusisahin ko muna ang kahoy na ito. Sige. Sa palagay mo. Teka muna! Ibaba mo ang estatwang yan! Huwag kayong magpapaloko sa kanya. Yung sinabi niya sa inyong presyo ng ibang bagay ay tama. Pero yung estatwa ay isa ng kalokohan. Anong sinasabi mo dyan? Hindi ako nagsisinungaling sa mga batang ito. Talaga? Hindi 80,000 ang halaga ng estatwang yan. Kaya nagsisinungaling ka. Ang gusto mo kayang nilalaman ng estatwa. Nilalaman? Oo, ang tawag dyan ay wooden stocker. Para yung isang safety box. Merong yang lihim bukasan. Sa nakikita ko, hindi pa yan nabubuksan hanggang ngayon. Kaya wag na wag kayo magtitiwala sa sinasabi sa inyo ng taong yan. Kung hindi yan peke, maraming kayamanan ang nakatago sa loob. Kunwari tinitingnan niya ang kahoy pero siguradong papalitan niya lang ang laman. Hindi totoo. Mister, sino ka ba? Zepile! Oo. Dahil sa kalokohan mo, lalong lumaki ang gastos namin. Kaya bakit ka pa namin bibigyan ng 20% sa makukuha namin kayamanan? Masyado kan mang maramot. Bayad yun sa sinabi ko sa inyo. Dapat lang, hindi ba? Bakit hindi kinuha? Malaki naman talagang naitulong niya sa atin, hindi ba? Masyado ka nang mabait. Alam mong kailangan nating mag-ipon. Kahit isang Kenny mahalaga. Kung may bibigay tayo sa kanya, ilibre na lang natin siya sa pagkain ito. Ayos lang sa akin yun. Ha? Bilang kapalit, sagutin niyo ako. Paano niyo nalaman na mamahalin ang mga bagay na yan? Anong paano nalaman? Ibig sabihin hindi niyo alam na mamahalin yan? Bakit eksakto ang pagkakadampot niyo? Sabihin niyo sa akin! Sa dinami-dami ng mga bagay, bakit mamahalin pa ang nakuha niyo? Sasabihin ko ba sa kanya? Huwag na lang. Ganun ba? Kaya pala hindi niyo alam kung ano talagang nasa loob ng estatwa. At kung bakit hindi niyo rin tinitingnan yung ibang mahalagang bagay. Ano? Marami pa ba? Yung mga orasano, mga card ng telepono para sa mga kolektor. Sa madaling salita, mga bagay na gawa ng makina. Ganun ba? Teka, sabihin niyo nga, bakit ba kailangan niyo ang pera, ha? Bakit? Ha? Akala ko ba isang bagay lang itatanong mo? Ikaw talagang bata ka, hindi ka na mabiro. Kung ganon, sasagutin mo na lang itatanong ko pagkatapos ko sagutin ang tanong mo. O sige, Meron kaming ibibid na isang bagay doon sa subastahan. Kaya kailangan namin ng pera. talaga? Ano yun? Ako naman ang magtatanong sa'yo. Magkano ang pera makukuha namin kapag ibinenta namin ang estatwang yun? Siyempre, depende sa kanyang laman. Pero sinusuguro ko sa inyong mahigit sa 100 milyon. 100? Ngayon, anong gusto niyong ibid? Isang GameStop na kung tawagin ay Greed Island. Ah, ang napakamahal na larong yun. Yung kakaibang pasong yan, magkano mo yan may bebenta? Isa lang tong basura. Wala itong halaga. Huh? Teka, bakit ba gusto niyong makuha ang napakamahal na larong yun? Meron bang espesyal na dahilan? Dahil hinahanap ko ang aking ama at ang larong yon ang isa sa mga susi para makita ko siya. Talaga? Paanong susi? Kami naman ang magtatanong ngayon. Sabihin mo, bakit mo pinili ang pasong yan? Ha? Hindi ba't ang estatwang ito ay maaari mo ibenta na hingit pa sa 100 million? Kahit nakikipagkumpetensya ka pa sa amin pinili mo pa rin ang pasong yan kaysa dito sa kahoy ng estatwa. Siguradong meron ka rason. Kaya... sabihin mo sa amin.
Para sabihin sa inyo ang totoo, ako ang gumawa nito. Ha? Kahit ako ang gumawa, hindi pa rin ito ang orihinal. Ginaya ko lang. Isa itong peke. Dumating kasi noon ang pagkakataon na talagang walang-wala ako. Kaya gumawa ako ng ganito para makabili man lang ng pagkain. Pero nagsawa din ako kaya tuluyan ko nang itinigil. Ito ang isa sa mga una kong nilikha. Kapag nakikita ko ito ngayon, nahihiya ako. Pero sa tuwing pumupunta ako sa ganitong lugar, isa-isa ko silang nakikita kaya binibili ko. Talaga, di tunay yan? Magkano? Ako naman ngayon. Ah. Bata, sabihin mo nga sa akin kung anong ginagawa ng tatay mo. Isa siyang professional na hunter. Talaga? Meron din akong kilala na nagbebenta ng antik. Magkano ako tunay? Mga 40 hanggang 50,000. Isa pala siyang professional na hunter. Ang negosyo niya ay umiikot sa buong mundo. Hindi ba imposibleng mahanap siya ng isang batang katulad mo? Huwag ka mag-alala. Huh? Dahil isa rin akong professional na hunter. Ah. Ngayon, ikaw naman ang magtatanong. Huh? Ito na ang huling tanong. Mga bata, meron ba akong maitutulong sa inyo? Ha? Kung gusto nyo talagang kumita dun sa subastahan, kailangan nyo ng makakasamang marunong tumingin. Malaki ang maitutulong ko, kesa pumunta kayo doon na walang nalalaman. Tatanggapin ko kahit anong ibigay nyo. Ano? Teka muna, ito na rin ang aming huling katanungan. Anong pumapasok sa isip mo at inaalok mo kami ngayon ng iyong tulong? Siyempre, dahil ito lamang ang alam kong gawin para mabuhay. Pero hindi lang dahil doon. Katutuwa ko sa inyo mga bata. Hindi ko akalaing nagustuhan nyo rin pala itong pasong mukhang basura. Hindi mo kang basura ang pasong yan! Matinding konsentrasyon at napakahabang pagsasanay ang kakailanganin para malagyan ng aura ang isang bagay. Doon pa lamang ay masasabi na namin kung anong hirap at pagsisikap ang pinagdaanan mo. Ginoong Sipal, nagawa mo yun na hindi nalalaman ng Nen. Kakaibang talento, kaya sinisiguro ko sa'yo hindi ito isang basura. Sinabi ko na nga ba tama ang hinala ko? Kung matagal ka na sa negosyong ito, matututo ka ng humusga ng tao. Ito ang matagal ko nang sinasabi sa aking sarili. Gustong gusto kong makatrabaho ang mga taong katulad ninyo. Yun ang aking kasagutan. Ano naman ngayon ang sagot nyo? Walang problema sa amin. Titignan ko muna kung ano magagawa mo. Ah! Ang auray! Sinusuguro ko sa inyo, tunay ang mga ito. Sa tingin ko, ang pinakamababang presyo sa mga ito ay 300 milyon. Ah! Wala lang akong tanong. Dali na natin sa subastahan ngayon. Bali wala rin. Ha? Kahit dalhin nyo ngayon sa subastahan, sa isang taon pa ito mapapabilang. Hindi kayo basta makakapagsubasta sa loob lang ng 3 araw. Dali natin sa profesional na pamilyan kung gusto nyo. Professional? Isang pamilya na para lamang sa mga antik. Makakakita ka doon ng bagay na hindi mo inaasahan at silang nagpepresyo. Kung pupunta ka doon na padalos-dalos, baka mabigla sila sa dami nito. Yan ang wooden stacker. Napakahusay naman talaga ng tao nakaisip gawin yan. Tingnan nyo. Hindi halata ang kanyang pagkakadikit. Ang taas ng reputasyon. Hindi. Siguradong magkakaroon tayo ng problema. Ha? Siguradong malaki ang presyo nito. Ewan ko lang. Sabihin na nga natin tunay ang wooden stacker. Pero hindi tayo sigurado kung tunay din ang kanyang laman. Ito na. Ang wooden stacker ang pagbabasehan ng tagausisa. Maniniwala ka ba na 300 taon na ang kahoy na yan? Hindi rin natin alam kung tunay ngang antigo ang mga kayamanang nakalagay dyan. Kaya kailangan natin maging maingat. Baka maloko lang tayo. Oo nga. Teka sandali, ano bang pinag-uusapan ng mga yan? Gusto nilang pababain ng presyo. Sa madaling salita, ginagawa na nila ng storya. Isipin niyo mga kasama, kahit tunay pa pinaglalagyan ng mga kayamanang yan, hindi ibig sabihin na tunay din ang mga nakalagay sa loob nito. Baka gusto lang nila tayo maisahan. Ah, ganun pala. Parang naniniwala ka pa sa kalbong yan. Hindi mo ba siya pipigilan? Ito ang mababang pamilihan, kaya gagawin nilang lahat para bumaba ng bumaba ang presyo ng bagay na kanilang bibilhin. Pero babalaan ko na muna sa ngayon. Siguro yung kahoy pwede na natin paniwalaan. Pero yung pagkakaukit, di ba't napakadali naman yatang gawin yun ngayon? Teka muna. Malinaw naman na matagal nang nakaukit ang kahoy na yan. Tingnan nyo ang pandikit na ginamit. Meron pa ba kayong makikitang ganyan ngayon? Teka, sino ka ba? Ako ang ahenteng inupahan ng nagbebenta niyan. Kaya sinisiguro ko sa inyong lahat na tunay ang mga kayamanan yan at di namin kayo niloloko. Talaga? Ang pandikit na ginamit dyan pwede pang dumikit ulit kapag nainitan. Madaling dayain ng ibang tao para hindi magmukhang nabuksan na. Yun ang pandarayang ginagawa ng mga profesional. Ang tawag ay burn stick.
Yun ang pangkaraniwang ginagamit kung pag-aaralan mo na ang bagay na yan. Pero ganun din sa panlilinlang. Kung magagawa mo yun, wala nang makapagsasabi kung nabuksan na nga yan o hindi pa. Hindi totoong sinasabi niya. Kung ginamitan niya ng burn stick, siguradong makakakita kayo ng kahit na kaunting sunog o kaya ay pagbabago ng kulay sa pandikit na ginamit. Pero wala namang marka, hindi ba? Kaya sigurado akong tunay yan. Pero ang pagbabago ng kanyang kulay ay mapapatunayan mo lang gamit ang iyong mga mata. Kahit isang profesional ay sigurado mahihirapang husgahan yun. Ano ka ba? Huwag ka maniwala sa kalbong yan. Meron ka bang may papakita sa aming katibayan? Wala. Wala daw. Mahirap yata paniwalaan kung nagbebenta lang nagsasabi niyan. Bakit hindi ka kumuha ng sertifikasyon? Masasayang lang ang oras kung kukuha pa ako nun. Hindi lang kami umabot sa subastahan kaya dinala namin ito dito. Kung ganun, Imposible na nating mahusgahan ngayon yan. Nagsisimula na silang mag-alinlangan. Teka, mamang ano? Meron po bang ibang paraan maliban sa burn stick? Ha? Ano? Kun, inuutakan na nga tayo ng mga yan. Kung magtanong ka pa dyan, para kang bata inosente. Ayos lang yun. Para mo lang ibinubulga ng sikreto ng mahika. Ano? Ikaw ba nagdala nito sa kanya? Oo, sabihin mo naman sa amin ng iba pang panlilinlang. Ha? Ang tawag ay open. Open? Ang ginagawa nila ay pinapakita sa buong publiko ang mga ipinalit na kayamanan. Samantalang ang tunay na kahoy ay iniiwanan naman nakabukas. Gusto nilang palabasin sa mga bumibili na hindi nila ipapakita ang kayamanan kung hindi ito totoo. Talaga? Kung ganun, pwede rin pala nating sabihin na ito ay open. Ha? Oo. Ano naman yung stock twice? Yun yung pinapatungan yung unang pandikit. Ang batang ito. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ako naging interesado sa kanya. Wala siyang pakialam kung masama ito o hindi. Nung aminin ko sa kanya na nanggagaya lang ako. At kahit ngayong mayroong nanggugulo sa kanyang kayamanan, walang puwang sa kanyang puso ang paninisi o kasamaan. Ang nakikita ko lang sa kanya ngayon ay ang pagiging mausisa. Ang resulta, pinupuri niya pa ang magagawa mong kahanga-hanga at pinag-aaralan nito. Sa madaling salita, padali siyang atakihin at ang normal na paghusga sa tao ay hindi tatalab sa kanya. Mister, meron pa ba? Ha? Tumigil ka na! Makalis na nga rito! Teka, sa palagay mo ba may bibili nun? Sa ngayon ay hindi ko pa masasagot yan. Pero may nakita akong mga ahenteng mukhang interesado sa dinala natin. Kaunting kiliti na lang bukas, siguradong mabibigyan na yun ng halaga. Pero marami ako natutunan. Tumigil ka dyan! Nakalimutan mo na ang misyon. Nalibang ka pa sa kalbong yon. Burn stick daw at open. Para sabihin ko sa inyo ang totoo, meron pa akong nalalaman na sikreto. Talaga? Ang mahusay tumingin ay hindi nalulusutan ng burn stick, pero naiisahan pa rin kahit papano. Sa palagay nyo, anong panlilinlang? Pinapakita ba na nakasarado? Oo, ang naisahang tagatingin ay malaki ang tiwala na hindi ito ginamitan ng burn stick at hindi pa nabubuksan kahit kailan, tapos bibili na nila. Kapag inimbestigahan nila, ang lalabas ay hindi burn stick ang ginamit. Ang ibig bang sabihin nun, talagang hindi pa nabubuksan ang bagay na yan? Alam ko na! Sa una pa lang, peke na ang laman nitong kayamanan. Mali ka. Alam ko na! Sa ibang lugar nila padadaanin ang kayamanan. Tama ka. Gagawa ng bagong butas sa ibang lugar na paglalabasan ng kayamanan. Matapos itong palitan, isasaradong muli ang butas na yon. Ang tawag namin doon ay side stealing. Kahit simpleng panlilin lang, nagagawa pa rin maloko ang tagatingin. Sa sobrang haba ng kanilang pinagdaanan, nagkakamali pa rin sila. Naiisan sila sa pag-akalang kapag hindi na bago ang pandikit ay siguradong tunay ang kayamanan. Doon sila nagkamali. Hindi mo alam kung anong panlilin lang ang makakalusot sa'yo. Yan ang laman ng utak ng tagatingin. Kaya mas nagdududa sila kapag kumpleto ang mga bagay. Kahit anong marinig nila, hindi maiwasang magduda kaya nang nakita mo. Nakakatuwa talaga ang isip ng lahat ng tao. Kaunting paliwanag lang ang sinabi ko, hindi na nagbago ang usapan natin. Ibang klase talaga ang mundo nyo. Ha? Gon, nakita ko na. Spider! Lumabas na rin dito ang kanilang larawan. 2 target. Isang babae at isang lalaki. Teka, sandali! Anong gagawin natin sa subasta? Bahala ka! Pilitin mo tumaas sa presyo! Ayos ito! Akong bahala sa lahat! Nakakatuwa talaga sila.
Pakiramdam ko malayong mararating ko pag hindi kami naghiwalay agad. The spiders are on the move. They're whispering to each other. Are they on a date? Next time on Hunter x Hunter. Gon, Killua, deadly chase! Ow, Killua! What was that for?